sa bayan si Pangulong Duterte. Pinabati ko sila. Dahil sila yung kaaway ng totoo ng tunay ng taong bayan. Sa kabila. Nasa kabila po sila. Ano? Ah, yun? Oo, ano sila? Para sila sa kwari. May pag-ipag pala sa kabila. Para makita kayo. Ayan. Tama nagsasalita. Ha? Okay. Napagalit kasi ako eh. Napadala ko dun eh. Pagdaan ko dun, Duterte. Putang ina, anong ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Para sa bayan. Okay, napag-usapan natin. Naka 6 years si Pangulong Duterte. Ang daming nagawang infrastructure project. Itong Marcos na ito, matatapos ng term, wala pa akong narinig na project. Puro pagnanakaw ang ginawa. Putang ina naman itong gobyerno. Sa totoo lang ha, yung mga hindi nakakalam, ako ay galing sa Marcos. Loyalist ako ng Marcos. 6 million ang aking tinulong. Ha? 6 million ang tinulong ko. Na butante. Pero pagdating ng 2024, April 9, kami ni Captain Dado, humiwalay kami. Kasi tinarantado niya ang Pilipino. Hindi lang kami ang tinarantado niya. Pilipino. Dinakawan niya ang Pilipino. Ang Marcos ay naghiganti sa mga mamayang Pilipino. Yun ang katotohanan. Utang na loob ko ang pagkatingente ko, pagka-officer sa Armed Forces. Dahil pinag-aral ako ng Marcos. Pero hindi ibig sabihin na pinag-aral ako ay naging utang na loob ko. Utang na loob ko. Pero yung pagsamantala niya Pilipino, hindi po pwede sa akin yan. Ha? Hindi po pwede sa akin. Kamatayan ko lang ang pwedeng magpabago sa isip ko. Ha? Kamatayan ko lang. Kaya nananawagan ako sa Armed Forces. Imulat nyo ang mata ninyo. Philippine National Police, imulat nyo ang mata ninyo. Huwag kayong magiging bulag-bulagan sa nangyari sa ating bansa. Okay, salamat. Ipronto yun. Sir, sir, ano yung naramdaman mo, sir? Sir, kasi nakadada ko doon. Ipronto lang. Sir, isa lang, sir. Ito. Ito, kasama ko sa Marcos. KBL ito, leader ng KBL. KBL ha? KBL. Ipaliwala mo yung KBL para ikaw na bahala. Actually, ang KBL Pilipinas, hindi ito yung KBL party ni Marcos. Ang ibig sabihin ng KBL, kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, Organization Incorporated, ito ay anti-corruption na organization. Kaya tayo din dito, sumusuporta tayo sa grupo na ito para puksain, pahintuin na ang corruption dito sa Pilipinas dahil tayo ay lubog na dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya dapat mawala na ang korupsyon. Tanggalin na natin ang mga politiko na nagsasamantala sa ating kaban ng bayan. Dahil ang daming mga kababayan natin ang naghihirap dahil sa kanilang kagagawan. Tingnan ninyo, pagdating dan sa mga healthcare, ang daming mga Pilipino ang hindi nakakaabil nito dahil pupunta lang sa bulsa ng mga politikong ito. Maraming Thank you. Salamat tayo. Kabila. Kabila tayo. Lods, sangayon, Lods. Magandang umaga po. Magandang tanghali na pala. Dito sa kabila iba. Mayora. Para makita. Sa kabila yung iba. Para makita yan. Brother. Para makita. Oh, atras kayo. Dito daw tayo, ma'am. Ate Sandine lang. Mayora. Wait.
inyong lahat. Kami po ay mga taga-United People's Initiative. Kami po ay nagpunta dito sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas upang makiusap the Honorable Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Ang aming pong pasimuno, pasumamo, respectful appeal for resolution of pending national cases. To the Honorable Justices of the Supreme Court, we respectfully write as concerned Filipino citizens who sincerely care about the welfare of our republic and the stability of our democratic institutions. At present, there are several pending cases before the Supreme Court that carry deep and far-reaching implications for our country. Matters involving national budget, the electoral system, constitutional processes, and other significant national concerns. Among these are, ito po yung mga pending na cases na pinapakiusap namin, sana po ay masolusyonan, ma-resolva sa lalong madaling panahon. Rodrigo Roa Duterte Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin. Case number GR number 278747. Isidro Dong Ungak versus House of Representatives. Ito po yung tungkol sa 2025 General Appropriations Act. Case number 277975. Veronica Duterte versus Nicolas Torre III for kidnapping former President Rodrigo Roa Duterte. Case number GR number 278768. Attorney Israelito Torion versus Comelec and MRU. GR number 279246. Sara Duterte versus House of Representatives. Yung alleged sham impeachment po, case number GR 278353 at yung pong kaso na final ni General Eliseo Rio versus the Comelec and Smartmatic, GR number 263838. We fully recognize the weight of your responsibility and the need to carefully deliberate on each matter in accordance with the Constitution and existing laws. Nevertheless, we respectfully appeal for a prompt, clear, and just resolution of these cases. The trust of the people in our institutions rests upon transparency, accountability, and timely issuance of decisions. This is not an attempt to dictate to the court, but rather a sincere appeal from citizens who place their hope in independence, integrity, and stability of the judiciary. It is the prayer and aspiration of many Filipinos that justice prevail and that the Constitution remain the firm foundation of our nation. Thank you for your continued services to the Filipino people. Respectfully, Attorney Melchor Magdamo, UPI Legal Counsel. Maraming salamat po sa inyo. Ipapile po namin ito ngayon. Meron po kayong tanong. Babalik po kami dito. Pagka-file, we will be ready to answer questions. Maraming salamat po. Babalik tayo. Babalik, file muna tayo. File muna tayo. Okay.
Second batch. Darating tawagan. Ayan, dating daw po yung second batch dito na mag-file ng kaso. Nandito po tayo ngayon sa harapan po ng Supreme Court dito po sa may Padre Paura. Baka natin maglaban. Ayun.